Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Medyo maaga tayo ngayon mga pre ha. Salamat sa dumadagdag na subscriber ng mga pre. Ang daming ganap. Marami tayong pagkikwentuhan ngayon mga boss. Unahin na natin itong Arnie Tevez emotional as mothers speaks during press conference. Yung press conference ko kanina ni Tevez, talaga namang makabagbag damdamin. Alam nyo kung minsan, ang ina talaga. Nasabing, maski anong kasalanan ng anak, nandyan ang ina. Pakinggan na natin. With your kind indulgence kay Ma'am Zenaida Tevez, for the past 2 years, correct me if I'm wrong, ma'am, pero dalawang taon na po hindi nagkikita personally ni former Congressman Arnie Tevez. Now that he's here, and sinabi po niya kanina, he's able to now face the charges ramped up against him. What are your thoughts as a mother to Cong Tevez po? Kayo po ba? First, I really would like to thank Director Santiago and the whole NBI troop here. Talagang maganda yung pagkakatrato nila sa anak ko. Tama ka, for the last 2 years, hindi kami nagkita. And hindi ko rin siya mapuntahan dun sa Timor-Leste because my husband was also in and out of the hospital. We were not able to go home to Negros the past 2 years until my husband passed away last December 24. Nagpapasalamat ako sa Diyos na after 2 years, nakita ko na, naakap ko na yung anak ko. And I would also like to thank the people who have been Umiiyak ko si Tevez, oo. No? supporting us with their prayers. Thank you. Bilhin niyo na lang po sa kanya, ma'am. Bilhin niyo po. Bilhin niyo po sa kanya. Ang bilin ko talaga sa kanya is parating manalangin. They will be done. Alam niyo yun. Thank you very much po. Thank you, madam. Good morning po. Isa Cotoner from Bombo Radio Philippines. Kay Director na Makadiyos ho yung nanay niya Arnie Tevez. lang po. Sir, nasabi kanina ni Cong Tevez na hiling niya sana ay maging mabilis nga yung proseso. Ngayon na nakabalik na siya dito sa bansa natin. May we know kung ano yung timeline natin after the Bucor? Sana po idediretso si Cong Tevez or diretso na po ba siyang ihaharap sa korte? Kung ano po yung maaari niyong ma-share with us? Yes, pagka-turnover namin sa Bucor, at the same time, lalakad na ang aking mga tao, i-return yung warrant with the certificate that Congressman Tevez is now in our custody. So the court now will set the arraignment of Congressman Tevez. That will start the trial. No, bahala na nga doon si Atty. Topacio, role niya na yun. Kay mother po ni Cong Kayang-kaya nito pa siya. Tevez, may we ask lang po, the moment na nakita niyo po si Cong Tevez kagabi, dito sa NBI, ano po yung una niyong napag-usapan? Can you share it to the media na lang din po? And ano yung mga una niyo pong ginawa dito sa NBI po? More on, of course we had, and yung yakap namin, unspoken words, wala kaming pinag-usapan, but yung yakap namin said it all. Thank you. Thank you po. So, okay. Yes. Sige, last question na. Good morning po. Siguro kay Congressman Tevez, hindi ko lang alam kung pwede niyong sagutin. Doon sa mga nauna po yung, even sa pleading po yata for asylum, natatakot kayo sa buhay niyo. And then, nabanggit na rin ito yung Topacio in the past na pre-judge na even of the Justice Department yung case. Ngayon, nandito na po kayo sa Pilipinas.
umaasa po ba kayong magiging impartial po ang government sa pag-treat dito sa inyo pong kaso? Counsel may answer? Please. Of course, I always hope for a fair game wherever the ball game will be. In any game naman, be it sports, be it judicial, be it whatever, be it a debate. We hope that the playground is, I mean I hope that there should always be a level playing field. Dahil ano yan eh. That's fundamental. Isang mabilis naman po. Based sa report po, you were able to enter po Timor-Leste April 2023. Would you confirm that? At saan po, paano po kayo nakarating ng Timor-Leste? Thank you po. I'm sorry. Siguro yung mga bagay na yan, water under the bridge, ika nga ni Atty. Topacio. Move on tayo. Ito, mag-uumpisa na ng Alam mo kasi yung mga tanong nitong mga reporter ito, tatanungin pa kung paano nakapasok. Ay, sinupalpal ni Director Santiago trial. Doon na lang po tayo. Tingnan natin doon. Okay. Thank you, sir. Okay, Director now for his closing message. So maraming salamat po sa inyo at I am assuring not only Congressman Tevez but his counsel and you people na iingatan namin si Congressman Tevez. We will accord him all his right, no? Protection na namin na hindi siya masaktan habang nasa aming pangangalaga. Maraming salamat po sa inyo. Thank you and good morning. Thank you po. Ito naman malungkot ako dahil makukulong ako, sabi ni Tevez. Is it okay po? Tingnan natin kung sasagot siya. Sige po. Hi, sir. Sir, how do you feel now po na after 2 years, finally you're back in the country po? And how do you feel na, kasi di ba meron kayong pending pa na appeal for asylum, tapos inuwi po kayo, pinayagan po ng Timor-Leste government na makabalik kayo sa Pilipinas despite na pending pa yung appeal? Yes, because actually, dun kasi, I've been there for 2 years. I didn't know quite how the government there works, no? So, there's this judicial thing, but there is also what they call it something like political, which is the government. Iba pa yung ano ha? Iba pa yung presidente doon, iba pa yun sa government eh. Government there is different. Their president is something like ano lang, parang king ba? Para siyang figurehead, yes. So, there are several factors there which are distinct and separate, but as to who is more powerful, and I cannot say anymore, no? Because sa totoo lang, I just won with finality my case in extradition, but they used another thing about expulsion, which technically I still had a few days to reply, but hindi ko alam ano nangyari. Pero sige na lang, tapos na yun. I mean, useless discussing things, I mean, over spilled milk, no? But sa totoo lang, of course, malungkot ako dahil siyempre makukulong ako na makukulong ako. So, kahit hindi pa, di ba, dito kasi... Siyempre, alam nga namang hindi ka makulong, patong-patong yung kaso mo, puro murder. Buti kung basta-basta. 10 counts of murder, may frustrated murder, ang daming kaso eh. Alam makalaya ka. Talagang doon ka muna nakakul habang dinidinig ang iyong kaso. Tuloy. Kasi makukulong ka kahit hindi ka pa convicted, no? But may mga ano naman yan, si Attorney Ferdy na bahala. But what I'm saying, on the other hand, Atty. Topacio na rin bahala, sabi niya. Kaya ni Atty. Topacio yan. Mukhang may maipapanalong kaso na si Topacio. I'm also glad that I haven't seen my mother for 2 years. My father died last December. Hindi naman lang ako nakauwi. So it was quite painful. Malungkot. And also, at least, umaano na rin.
matapos na rin. Dahil kahit nung nandun ako, inisip ko, kung hindi man ako umuwi, haharapin, kailangan pa rin ito matapos eh. Ito lang sana yung request ko sa sa korte na sana mabilis yung kaso. Dahil sa totoo lang, kung tatrabahoin talaga yung kaso, sandali lang naman yung Alam mo pala ba't umalis-alis ka pa? Sana hindi ka na umalis. Gusto mo pala ng madalian. Ikaw nagpatagal Di ba mga friend? Hindi ka umalis. Di sana ganyan. Tapos na siguro yung kaso mo. Pwedeng masabihin natin napawalang sala ka na dahil ayon sa inyong abogado, wala ka namang kasalanan. No? Di ba? Umalis-alis ka Ngayon, sabihin mo ma'am, gusto mo madali. Tuloy mo nga, Tevez. Naguguluhan ako sa'yo. sandali lang matapos kung ano. So, yun lang yung Anyway, I believe I trust my lawyers very well and Magaling yan. I know my conscience is clear. So, ang sa akin, I trust my lawyer. Sabi niya, magaling yan si Topacio. Maaaring pang-ilang ka na kaya sa ipapanalo niya. My conscience is clear, sabi niya, di ba? Bakit? Conscience is clear ka pala, Tevez. Bakit umalis-alis ka pa kung conscience is clear ka? Ba't naghahanap ka pa ng asylum sa Timor-Leste? Naku, tuloy. sa akin lang, sana lang mabilis yung proseso para matapos na. Oo, Di ba? yun. Matapos na siya. Yung pala. Para tapos na. Thank you. Again, Kung pala naman ang gusto mo madali, sana hindi ka na tumaka. Sana tapos na. Oo naman, loloko mo yata kami. Tuloy. We kindly advise the ex-congressman of his rights, and the good counsel may answer for his client. Thank you, sir. Next. Hi sir, good morning. I am Camille Samonte from TV5. Question po kay Mr. Tevez. So just want to get your reaction dun sa naging statement ng government ng Timor-Leste. They were saying that one of the reasons why they decided to deport you is because of the implication of the national security ng bansa nila. Kung baga sinasabi nila, yung pananatili Yun na lang. Medyo malayo na tayo dyan. Yung pala gusto mo nangyari, Tevez, madali lang. Ba't pinatagal mo? Tumakas-takas ka pa, di ba? Eto, yung inaantay na June 2, nababasahan ng Articles of Impeachment tong si Sara Duterte, nilipat ni Chis Escudero sa 11 ng Hunyo na naman. More than a week na naman. Yung kumbaga sa delaying tactics. Ito yung SP Cheese, masyado kang halata. Topacio, sinisisi si BBM. Ito na lang kay Cheese. Yung lahat mga kababayan, Batang Maynila to, pag-usapan natin, itong si Cheese Escudero mga kababayan. Itong Senate President. Kasi ang schedule dapat po ng presentation ng Articles of Impeachment laban kay Sara Duterte ay dapat June 2. Pero ang ginawa nito ni Francis Escudero ay inilipat po niya ng June 11. Bakit daw? Para daw makapag-focus etong Senado sa mga priority measures bago raw matapos etong 19th Congress. Niloloko mo ba kami, si Escudero? Ang tagal-tagal ng bakasyon ninyo Di ba? Matagal na, friend, idol, ha? Matagal na tayong parang niloloko niyan. Yung nga forthwith, naging forthwith, di ba? Tsaka yan, June 11 na yan. Hindi pa rin sigurado yan. Tignan mo, ha? Pag nakakita na naman yan ng butas para i-delay na naman ulit yan, i-delay na yan. Kasi, nag-delay ni Chis Escudero yung forthwith, Naging forthwith, di ba? Dapat, pagdating sa Senado, talakayin na. Wala. Ano kayo? Sinswerte, pinatagal nyo sa Kongreso, tapos ngayon kayo, aperin nyo kami. Maghintay kayo. Ngayon, dapat basahan na siya ito sa June 2. Hindi ka, sa June 11 na. Mukhang nanganganib na itong impeachment nito ay magkalukul-lukul talaga. Kanina, pinanood ko si dating Senate President Drilon. Mukhang malabo din mukhang lamang pa sa walang mangyari rito sa impeachment nato, no? Pero sa akin lang mga friend, mabasa lang,
kung ano yung mga kaso nitong itong articles of impeachment nito si Sara Duterte, maski na ma-acquit na, maski wag na makumbik kung anong mangyayari diyan, basta at least nabasa kung ano yung mga milagro na nangyari, yun lang yung mga friend, may mga bago na namang dumating ng mga pangalan, lapid, kung ano-ano na, mga apelyido ng senador, na mga recipient ng acknowledgement receipt nitong mahigit 500 milyong confidential fund ni Sara Duterte. Sa mga tuwid talagang, kung tutuusin mo, talagang ito, convicted. Pero yun nga, sa dami ng pera nito, na kung paano nadidelay niya, nagagawa niyang i-delay Alam nga namang i-delay lang ng Chis Escudero ng paganyan-ganyan lang, ng paganong-ganon lang yan, di ba? Nagaya naman di ba? Mukhang ano ito. Baka yung mabasa lang yung mga articles of impeachment, 7 ho yan Mabasa lang yun. Sapat na magdesisyon ang taong bayan. Pabayaan mo na yung Senado. Sabi nga nitong dapat nga tanggalin na yung halos sa Senado na yun. O kung ganyan din lang ang ano yan. Hindi ho Senado ng bayan yan Senado ho ng Duterte yata yan di ba? Eto, yung isang judge dyan. Nanalo pa number 12, si Amy Marcos. Senator Amy Marcos meet ex-President Duterte's lawyer in ICC. Asahan mo rito kay haba na baba. Marcos vows to bring home ex-President Rodrigo Duterte from his detention at the International Criminal Court. The senator accompanied Vice President Sara Duterte to The Hague, where she met with the former president's lead defense counsel, Nicholas Kaufman. She posted a message on Facebook expressing solidarity with the plight of the Dutertes. Senator Marcos has allied herself with the Dutertes, who are locked in a bitter feud with her brother, President Marcos Jr. She insists the arrest and detention of ex-President Duterte was a politically motivated effort of her brother's administration to topple the Duterte family. A judge has recused herself from ruling on the disqualification. Puta, sinisi pa yung kapatid niya, paano? Masyadong powerful ang itim ni Sara Duterte. At saka nito si Amy Marcos. Wala Basta, mga friend. Kayo ano ba masasabi nyo? May patutunguhan pa ba ito? Senate President, halos ayaw nang ituloy. Di ba? At yun nga, may mga bali-balita na baka mawala ng saysay itong nangyaring impeachment na Senado dahil sa ginagawa nitong sa Senado. Yung in-impeach na Kongreso pero sa Senado ayaw umusad. Postpone dito, postpone doon. Yung portwet, naging portpwet, wala na. Masyado magaling yung Chis Escudero. Sabi nga ni Batang Man ito, halatang halata na ika. Pakialam ko kung mahalata. Nilagay, ganun lang ba yun? Di ba mga friend? Lao talaga. Kaya nga, numbers game pa yan. Sinasabi na nga na maski na tambakan nyo man ang ebidensya yan. Ng kutakot na ebidensyang mabibigat na ebidensya. Bulag, pipi at bingiho yan ang mga mag-a-acquit kay Sara Duterte. Diba? Bongo, Bato, Amy Marcos, Kimo, Marcoleta, 5 na. Sino pa? Meron pa dyan, mga 4 na lang Kayang-kaya na ng bunuin ng magkano ba? 150 milyon kada isa ba yan? Pwede na yan di ba? In the bag na yan. Pera malaki na yan, di ba? Yung 5, hindi mo nababayaran yung 5. Bongo, Bato, Marcoleta, Amy, Kimo, hindi nababayaran yan. Di ba? Kumbaga sa 4 na lang hahanapin, di ba mga friend? Ano nga aasahan natin, di ba? Gaya sabi, numbers game yan, di ba?
Wala ho kung nakikitang kapupuntahan ho nitong desisyon ng Senado na to. Wala ho talaga. Magkulab na po tayo mga friend. Yun nga, yung kay Tevez, anyway. Basta maghintay na tayo kung sino susunod na dadamputin, no? Marami po pero yun nga, eto si PBBM naman, magsasalita pa ng against siya sa impeachment, patay tayo. Ano ba yan? Against sa impeachment. Ng pating, ewan ko, anong klase ito, no? Dapat kay PBBM, pag tinatanong siya tungkol sa impeachment, ang sagot niya lang, no comment, nasa Senado na yan. Hindi ako, against din ako siya sa impeachment. Ewan ko, mga friend. Ang hirap mag-Marcos. No? Mas marong mahirap ka kung magduduterte ka, di ba? Pero yun nga, pag ganito ng ganito, paano, ha? Lenny Robredo ho ako, mga friend. Ako tayo magagawa doon. Yun ang talaga ang ano ko, maskisan mo naman sukatin, di ba? Layo. Ewan, mga friend. Ano nangyayari sa Pilipinas? No? Sa totoo lang, ngayon lang ho ito nangyari sa pagkaka-appoint kay General Torre bilang PNP chief. Ano pala yan? Hindi pala PMAR yan. May nagsasabi na ngayon lang yata kauna-unahang magkakaroon ng PNP chief na hindi PMAR. Hindi ho yata. Kasi nung panahon ng Marcos Sr., hindi ho yata PMAR si Fabian Ber. Ang PMAR si Ramos. Pero si Fabian Ber ang ini-appoint ni President Marcos Sr. Hindi ka naman pala pwedeng questionin Basta sinabi ng presidente, talagang batas. Nangyari naman, di ba? Nung panahon ni Digong, mantakin mo. Sabi, dadalawa raw ang star ni meron daw mga iba dyan, 4-star general na, bakit hindi sila ang ginagawang PNP chief? Diba? Wala. Si Bato nga, isa lang yata star, naging 4 Kayang-kaya palang maglagay ng estrella ng presidente sa pinagkakataon. Naging 4-star general si Bato. Diba? Tsaka yung mga kinikisyon yung ano kwalifikasyon ng General Torre, bakit siya napagkatiwalaan ni PBBM bilang maging PNP chief. Bakit ganun? Samantalang nung panahon ni Digong, walang ganyang question. Pag sinabi ni Digong, pula. Wala na kumu-question Ngayon po, ang daming question. No? Si Bantag. Bakit siya naging Bucor chief? Anong kwalifikasyon ni Bantag? Sabi ni Duterte, gusto ko yan. Naghahagis ng Granada yan. Tapos, palakpakan pa yung mga ungas Marami, may question pa ba kay Duterte? Bakit si Bantag, ginawa mo naghahagis nga yan ng Granada? Sinabi na mismo ni Duterte. Kaya yan ang gagawin kong Bucor chief kasi gusto ko yan, naghahagis ng Granada yan. Ngayon sa totoo lang mga friend, ang daming kumukustyon kay BBM, no? Ang dami sa mga sinasabi niya, lahat, ang dami. Noon, kinikisyon nila, 20 pesos na bigas. Ngayon, binawa ng 20 pesos yung bigas. Kinikisyon na naman. Saan pupunta yung Marcos Junior? Saan? Gago talaga ito. Yung ginawang pag-resign ng mga kabinete ni Marcos, diba? Yung Ched Rivera ba yun? Tinanggap yung resignation niya, pinalitan din siya. Yung palang Rivera na yan, appointee ni Digong. Diba? Ayan. Parang gaya sabi ko, maraming buibulong brigade ito si PBBM. Sa titindi ng mga bumubulong dito, hindi niya na malaman kung sino ang kanyang
Lord. Ewan. Yan eh. O, di ba? Hindi ko alam paano mangyayari dito. No? Pero yun, paulit-ulit, pag hindi niya, nitong gobyerno na to, hindi nalinis ang Duterte, tapos, mother pati daughter. Baka kala ni Amy Marcos, como, ano siya ng, ano siya, baka Duterte siya, pag nakaupo ang Duterte, hindi siya, hindi natin, di ba? Pero mahirapan, putik. Yung Sara Duterte, tad-tad ng kaso. Lumusot, paulit-ulit, sabi nga ni Atty. Lorna Kapunan, lumusot man siya sa impeachment, criminal cases ang haharapin niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin gumagalaw. Pero gumalaw na yata, ewan ko kung ano mangyayari. Doon sa inciting to sedition na sinampa ng National Bureau of Investigation, tsaka yung grave threat na ang liwa-liwanag naman, di ba? Patayin mo si Bongbong, si Lisa at si Martin, di ba? Kaya naman siya sinampahan ng kaso ng NBI, pinatatawag siya sa NBI, hindi siya pumupunta. Eto na lang mga friend, pag nakalusot nga si Sara Duterte sa katakot-takot na anomalya, talagang weak ang Marcos administration. Yun lang yun. Magkulam na po tayo mga friend. At isa pang nakakasira ng malaki kay PBBM, yung kapatid niya si Amy. Yun pa ang isang nakakasira. Daldal ng daldal. Against sa kanyang kapatid. Bakit? Sabi ni Amy, bakit? Nanalo naman ako senador. Maski di mo ako dinali. Parang ganun. D-Said, shout out. Magandang gabi sa Rox at sa mga Rocky Warriors. Kasi dito mabait, shout out Jokiano, shout out ka Rox. Sana si Butanding Hari naman ang isunod. Tapos si Bato, Inday, go. Naman i-deliver sa ICC. Ang saya nun. Sana nga. Jokiano ulit. Saka si Bantag, isunod nila. Kakahiya na kay Ka Percy. Hindi natin alam, di ba? 3J Shop, shout out. Mahuhuli rin yan. Si Lord ang siyang kikilos. Pwede. Basta si Lord, wala imposible. Yun lang sa akin mga friend. Pag gumalaw na si Lord, wala imposible. Maski na ano pa. Marilo Pabian, shout out. Nasa calendar na din yung si Bantag according to our new PMP Chief Torre. Diba? Kung buhay pa. Pero andyan lang yan. David Ali Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Tawa-tawa. Tingnan natin ngayon ang tigas ni Tebes. Yan ba ang kidnap? Alam ng buong mundo kung saan dadalhin. Sunod na si Butanding Roque. Puro fake news pa yan. Si Topacio, kesyo di-deport. Tapos ngayon naman, iniatras na yung kaso. Puro fake news talaga. Kapag hinahabol na ng batas, kapag hinahabol na ng butas, batas pala. Yun nga. Ramon Ponce de Leon, shoutout. Nasa Davao si Tebes, on the way to Manila. Darating daw ng 11 p.m. Siya pala sinasabing bring him home. No one is above the law. Pero conscience is clear daw siya. Diba? Sa totoo lang mga friend, kung magkakaroon ng eleksyon at makakatakbo si Tebes, mananalo. Lalo na yung nagkaiyakan pa doon sa press conference sa NBI kanina ng kanyang butihing ina. Namimiss ang kanyang baby. Dinalan pa ng unan, ganun. What's it? Pilipino. Ang isipin ho niya yung mga napatay. Yung inaakusahan ng mastermind ng Digamo case, David Alin Mendoza. Dapat po, Karox, ay may nagmamanman na dyan kay Roque dahil sigurado po na magtatago na yan sa The Netherlands. Hindi pa basikleta lang
David Uleto, Karox, tama po kayo. Sinabi na nga ng Panginoon Diyos na vengeance is mine sa Roma 12:19. Kaya po antayin lang natin ang paghiganti ng Diyos sa mga umapi sa atin. Manalig lang po tayo sa poong may kapal. Sinabi mo pa, David. Shout out, Pastor Jun Lagon. Libriado Ludovico, shout out ha. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Isunod si Bantag, Roque, Calbo, Bato, Bongo, Gago para tuloy-tuloy ang kamada, ha? No, diba? Michael Edwin Mike, shout out, my friend. Estrella Mikua, shout out. Dapat, boss, isunod na si Harry Roque para matanggal ang yabang, ha? Diba? Kalat ni Bayaw. Librado Dubico ulit. Hoy, Topacio, tumigil ka nga. Tinamaan ka ng lintik. Isa kang abogado. Anong mahina ang kaso? Ulul. Yan ang patunay na God is in control. Ha? Federico Mandaco. Hintayin natin kung anong sasabihin ni Recueta dyan sa pagkadakip at pagdadala kay Tebes pabalik dito sa Pilipinas. Pag hindi yan nagsalita, siguradong nanginginig na yan sa takot. Payat na nga ang gago eh. Noel Tenko, shout out. Aroke, takot si Marcos kay Bantag. Taga Region 1 kasi. Baka magalit ang mga igurot sa kanya. Yun lang. Glenn Adyo, shout out. Asylum Home. Nakakatawa ka, Rox. Nakakatawa sa Karox. Di ba, yung asylum, naging asylum home. Di ba? Yan. No? Ganun yung mangyayari dyan kay Roque na yan, ha? Noel Tenko ulit, oh. Si Roque, pag nahuli, parang piyesta buong Pilipinas. Si Roque, pag nahuli, parang piyesta buong Pilipinas. Kaya lang, lulungkot ang social media. Ayun. Librado ulit, oh. Si Calbo, ang walang kwentang PNP chief at senador dahil lamang kay Dutae, General Torre, dapat lang na maging PNP chief. Thank you, Lord. Amen. O, diba? Si Bato, kaya ginawang PNP chief yan. Maski na sabihin ni Digong dyan. Baka pag sinabi ni Digong dyan, tumalong ka sa building, tatalon yan, O, diba? Magtaki mo, laking pabor niyan. Putik yan. Dapat yan, talaga, sa totoo lang, baka kulangin yung 3 taon, His Excellency. Nako. Sunahin mo yan at napakaraming pwede mong ipamahagi sa mahihirap na kayamanang nakamkam ng mga yan ng panahon ng mafia boss. Jab Alvaro, good evening Sir Rox. Yung result survey ng Pulse Asia, binaligtad ang tunay na buhay. Duda na talaga ako at baka nagkakabayaran. Police Asia nga yan. Dapat yan, hinuhuli yan. Librado Ludovico, correct ka Rox. Maraming basura at galamay ang naiwan si Dorian Dutae. Tapusin mo lahat. Yan, bleng-blong. Hindi nga niya alam kung nasan Nasa tabi na nga niya, hindi niya pa alam. Tignan mo yung si Guevara, 3 taon niya pinagtiyagaan. Ngayon, saka lang niya tinanggap yung resignation, di ba? Hindi niya. Ang laki na sweldo niyan. Utik. Bagsak pala. Lahat ng tinanggap niyang resignation, inaaral kumbaga sa bagsak, o kaya pinalitan. Ganun lang yun, diba? Sila Rimulya, yung mga kapatid Rimulya, pasado. Tsaka si Bersamin, pasado. Si Department of National Defense, sino ba to? Kalimutan ko pangalan. Pasado rin. Si Gibo. Diba? Congratulations, General Torre, bagong Chief PNP. Sabi ni Bersamin ay performance ang pinagbabasihan ni BBM, kaya siya pinili ng PNP chief. Mahirap na pantayan yung ginawa niya sa pagka-aresto sa magkaibigan Digong at Kibuloy. Lalo na natakot si Bato, Bongo, Sara, Albayalde, Bantag, diba? June Mercado Jr., shout out. Exile home, sir. Exile home. Kaya di ba? Whiskey do. Oras na ng pagharap ni Tebe sa justisya. You can run. We'll find you. Yung asylum, naging asylum home, di ba?
Si David ulit. Karox, dagdag lang po. Narinig ko ang sinabi ng isang kawaryor natin tungkol sa ginastos ni Inday Sayad kung pera niya yun. Naalala ko po tuloy ang laging sinasabi ni Digong na pera ko, sundalo ko at pulis ko. Pero kapag nagkautang naman ay iba na ang tono. Ang tono niyan. Utang natin ang sinasabi niya. Yun nga, makapal nga mukha niya. Sobrang sa kapal. DJ Show po. Hindi utang natin, kundi utang ninyo. Tayo lang magbabayad. Pero ang mga dudes, nope. Ayun, di ba? Mundo Cheng, oh. Shout out Mundo Cheng. Yan si Tevez ay isa sa tuta ni Digong. Wala na si Digong at hindi na makakalabas pa sa kulungan niya. Baka susunod na bantag ginamit ni Digong sa pagpatay kay Percy Lapid. Ang utak ay si Digong na rin. Yun din ang kutob ko. Kaya lang hindi malinis ang pagkakaayos. Mundo Cheng ulit. Pre, medyo nagpakita na ng kaunting gilas ang batas. Kaunting gilas ang batas, ha? Naparami na yata. Napaparami yata. Natin. Ako sa totoo lang, mundo. Bitin na bitin pa rin ako sa galaw. Dapat si Sara meron ng findings ang Department of Justice kung may probable cause isinampang kaso. Napakaliwanag naman ng kaso isinampa ng National Bureau of Investigation. Bukod sa pinatatawag si Sara para imbestigahan kung ano yung mga pagsasabi niya, hindi pumunta, kaya sasampa ng kaso. Hanggang ngayon, wala pang hanggang ngayon. Ang tagal na, Mundo Cheng, sana isama na si Bantag. Sana hindi ningas kugod lang ang mga ito. Yun ang problema, mundo. Mundo nito. Mabagal pa sa kubang pagong ang hustisya dito sa Pinas, lalo na kung ang lilitisin ay ang mga taga-gobyerno, pero maliliit na tao lang, hindi pa hinuhuli, sangkatutak na ang kaso. Patay. Standby sa kalye. Shout out. Tama ka, boss. Kinabitan din siya ng leg cap. Kaya ganon siya maglakad. Pati pa pala, talagang matindi Timor-Leste, ha. Dapat ganon. Ba? Leo Luzano, shout out. Baka magpahiring na naman si Babalina tungkol dito kay Tevez. Malamang Leo Luzano, ha. Sam AJ, shout out. Karox, gumaganda ang pamamahala ni BBM dito sa mga kaso niya. Dito, mga halimaw ng mga Duterte. Siguro dapat bigyan ng 10 years extension pa si BBM sa Malacanang, lalo na si Martinez. At ipalit si Atty. Gadon. Makakasiguro tayo Marcos loyalist yan. Pwede. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Friend Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out. Eman Escalonanak, shout out. Sabi ni Tia Deli. Sa wakas, Xerox, nabiyabit din po pauwi sa ang timawang TV ka lang Tebes. Yan ang sinasabi ko, mga sobrang lulupit na mga angas. Ano po, Xerox? Itong si Choke Butanding, dapat ang gawin po dyan, pag pinauwi sa Pinas, isabit po sa eroplano at wag pong isakay. Lagyan na lang po ng tali at lalabi-lambitin lang po dapat sa eroplano ang yawang timawa. Pero Xerox, sasaludo po ako sa bonggang-bongga kapag si Bantag po napalabas po ng kanyang lungga at nabiyabit din po. Madali lang naman pong makapalabas yan, Xerox. Sa tindi po ng hirap ng buhay po sa atin, pag naglabas po ng reward si mahal nating kuting, Xerox, 3 birds in 1 stone. May reward yata, pre, Kaya lang mukhang mas malaki binibigay na reward ni Bantag. Kaya hindi siya makita. Tibe, Shoke, at Bundats. Baka magpamisa po si Aling Marie sa tuwa. Baka mabaligtad na po ang survey ng Pulpul Asia. Palaging bida at nangunguna sa survey ang mga kriminal at mga nuknukan po ng sinungaling na mga pesting yawang grupong DD shit.
This is the time, Sir Rox, magpakitang gilas ang ating si Miao Miao Kuting. Kayang-kaya niya kung itaob ang bangka, Sir Rox. Meron pa po siyang natitirang konting pang panahon para po lipulin ang mga maton at makapag-iwan po siya ng malupit na tatak. Yun nga eh. Kailan kaya? Bago man lang po siya magbigay daan sa susunod pong presidente ng Pilipinas. At sana po hindi na maton ng Davao ang pumalit, Sir Rox. Dahil pag tumama po ang kutob nating lahat, Sir Rox, paumpisa ka na rin ng hukay ng dungeon na taguan, Sir Rox. Mas malupit pa po sa panahon ng hapon ang aabuti nating lahat. Kapag ang agila po ng Davao ay muling nakabalik, nako, in Jesus name, wag naman po sana, Sir Rox, dahil yung pangalan mong Roque, mapapalitan ng Chinese name. Napakalupit, Sir Rox. Napakasakit, Kuya Eddie. Sabi mo pa, Tia Delica. Ted, shout out. Bantag, subuko ka na. Si Torre ini. Atay tayo dyan. Elizabeth Iscareo. Good evening, Sir Rox. Buti naman na tag-desisyon na din ang gobyerno na yan na ibalik si Tevez. Na kasi nga, nawiwili ang may mga kaso dito sa ating bansa na tinatakasan ang mga kasalanan nila. Hay, salamat at magkakaroon ng hustisya ang pinapatay niya. Lalo na no one is above the law. Diba? Elizabeth ulit, matutuwa na din ang pamilya ng mga pinagpapatay nila. Akala siguro ng mga Tevez na ito, pareho ng mga Duterte na sila ang hari sa kanilang lugar. Salamat at totoong may Diyos sa mundo. Justice must prevail. Sinabi mo pa. Ruben Lantin, shout out. Si Tupacio na naman magkakapera. Sinabi mo pa, ha? Sipag si Tupacio. Ramon Valencia, shout out. Bossing, yung mga sindibak, baka bukas o makalawa, kasama na rin yan sa mga dutae, nagrarally. Hindi malayo yan. Yun nga hindi pa sinisibak Halatang halata mo na talagang Duterte siya. Sinibak tuloy siya. Diba? Gibara. Ramon Valencia ulit. Bossing, si Puset, baka pag diyan nakita, mag-suicide na lang yan at makita na lang, matigil na lang yan na lumulutang sa dagat. Wala. Kapalang mukha niya. Ramon Valencia. Bossing, pag mayaman, kinigidnap, naka-video pa. Pero pag mahirap, tukhang. Sinabi mo pa, ha? Ramon Valencia ulit, Bossing, yung Pulse Asia, napanood ko in interview ni Ted Pailon at ang babae, pag ang tanong kay BBM nakakasagot, pero pag kay Puset, hindi marinig. Magulo ang signal, hindi marinig. Yun nga Nakaano rin si Ramon Valencia. Tutok na tutok din kila Ted Pailon. Pinapanood ko rin yan Ramon ulit, Bossing, dagdag problema na naman ni Gongs Di Bato, Piatos. Og ang pagkakahuli kay Tevez. Mag-iisip yon na baka kumantayan ng nasa tono. Maraming alam yan. Malapit yan sa kusina. Sinabi mo pa. Dapat magsikanta na sila. Pero naman, pag si Sara Duterte, dapat si Sara Duterte nakakulong na to Tsaka ito sila, sila, sa totoo lang ito sila Pulong, dapat nakakulong na yan Ang titibay ng mga kasong isinampa dyan at ang titibay ng testigo. Ano puto? Kumpleto naman ng mga ebidensya. Wala! Ano kalasi? Wala dugo tayo. Magpapahiring daw si Bato at Amy dahil kinidnap si Tevez pa uwi rito. Ikaw na. Baka. Henry J. Sir, bravo Mr. President. Thank you, sir. Dapat ang nagkasala ay lahat managot. Kayong mga mapagsamantala sa kapangyarihan, magbago na kayo. Balang araw, talaga sisingilin kayo ng sa kawalangyaan nyo kapag ang Panginoon Diyos na ang maghatol sa inyo. Kahit saan kayo magtago, mahuhuli at mahuhuli kayo. Kahit pa kayo ay makwarta. Totoo yan. Shirley J. Sir ulit Ang lakas ng loob gumawa ng katarantaduhan tapos tatakbo sa ibang bansa. Hihingi ng asylum.
Galit ko no sa mga banyaga, pero doon sila hihingi ng tulong. Totoo. Oh, gago nga yun. Hahat niya, mga halimaw. Chupista Bunao, shout out ha. Gandang gabi kuya at sa pamilya mo pong mahal at sa mga kawaros. Grabe ito si Topacio, bagay na bagay ang pangalan mo. Isa kang malaking na may topak. Ngayon, paghandaan mo kung paano mo ididepensahan mo ang kliyente mo ko. Kayang-kaya yan. Ikaw naman, Chupista. Kayang-kaya nito Paxio yan. Sana yatang matalo yan, di ba? Chupista ulit to. Mabuti naman po, nag-iba na si Guevara at si Martires. Sana mawala na rin. Napanood ko po kay Go Philippines na ginawa ni PBBM ang anak ni former Congressman Abante. Kapag salita ng Malacanang, totoo po ba ito? Kung totoo po ito, lagot na si Sara Mau sa bardagulan na dito. Yun nga, totoo yun, Chupista. Chupista ulit, oh. Tao. Kumanda ka na nga, maghanda ka ng, magbalot-balot ka na nga at magiging koral sa koral mo. Ikaw ang magsasayaw, magsisigaw parang masisig ka na see you doon, rocking akla. Chupista ulit, oh. Ay, nako po, survey na yan. Negosyo lang yan. Ang alam ko pong lugar namin, wala man lang survey nangyayari. PBBM, buwagin nyo na yan, mga surveyor na yan. Di naman nakakatulong sa ekonomiya ng bansa. Bagkos, nakakasira ang kaisipan ng mga tao. Ang tibe ay isang matigas na sa Bicol ay matigas ba na tubol. Yun nga, alam ko yun. Alam mo yan si Tia Deli. Maraming malalalim na Tagalog. Chupista, sorry kuya. Ang dami ko ng comment. Sana pag di na sila umalis pa ng bansa para di na sila kinidnap, hinuli. Sana ginagaya nila si Bantag. Di happy lang sila, di ba? Yun nga, si Bantag, safe nandiyan lang. Hindi na mahuli-huli, di ba? Mary Lebron, shout out. Back to Baguio City. Greetings, Kuya Rox. Watching without skipping ads. Salamat, Mary Lebron. Jaime Catalan, shout out. Karox, may napansin ka ba? Hinuhuli na ang mga kalbo. Kinakabahan na si Roque. Sa totoo lang, 3 na lang ang buhok ni Roque. Kaya sa tingin ng lahat, kalbo si Roque. Susunod na siyang huhulihin. Diba? Mag-uunahan sila ni Bato. Mistisang Bangos, shout out. Good afternoon po tayo to all warriors. Maigi naman at nahuli si Tebes. Iisa lang palagi ang sinasabi ng mga DDS. Kahit na si Topacio, sabi niya, kinidnap din si Digong. Obvious na DDS din. Lahat naman ng client ni Topacio, puro mamamatay tao at talagang kriminal. Diba? Pareha sila nito Porton. No? Oo. Ba't ano ba yung mga yan? Mistisang Bangos nito. 2 years is enough para sa pagtatago ni Tebes. Noong 2023 pa siya, sinampa ng kaso ng Marshal na Manila Court sa 10 counts of murder, 12 counts of frustrated murder, 4 counts of attempted murder. Ito, ang dami. Besides that, in 2094, naglabas din ng Dumaguete Court ng warrant of arrest ni Tebes for murder, for illegal possession of explosive, for illegal possession of firearms, and for the Terrorism Financing of Preventing and Suppression Act. Tapos sasabihin ni Atty. Topacio na walang kasalanan ang client niya kahit sangkaterba ang kaso. More power po tayo. Masyado kang tutok na ka. Baka hindi mo kilala si Topacio at ay, Mistisang Bangos ka. Magaling yan. Sanay na yan. Mabibigat ang mga kasong pinatalo niyan. Mistisang Bangos. Lahat talaga ng mga Duterte and their allies, iisa lang ang ligaw ng bituka. God is watching at iisa-isahin silang hoping for your wife's fast recovery tayo. Oo. Malakas tayo kay Lord na Jaime Catalan. Karos, siguradong mabubulok na sa kulungan niya si Tebes. Bakit? Natural, si Topacio ang lawyer niya. Siguradong kulong siya. Ay, hindi ka talaga to. Oo. Napatawag na naman ako. Sure ball ba, Jaime? Walang, kumbaga sa basketball, ringless na ringless.
Mistisan bang usul ito? Yung nagsasabing weak leader si PBBM, kayo na ang maging presidente ng Pilipinas para alam nyo kung paano. Hindi basta-basta ang maging presidente. Siyempre, pag-iisipan mo muna ang mangyayari before you decide. Nagkataon lang na naging VP niya si Sara na gustong maging presidente kaya sinasabotahin nila ang administrasyon ngayon. Kasi pag nakaupo na si Sara, mababaliwala na ang crimes na ginawa nila. Planted lahat ni Digong yan. At iniisip nila na mapapababa nila sa pwesto si PBBM after few months lang. Kasi pag kakandidato si Sara sa pagka-presidensya 2022, ay kalaban niya si Marcos, alam niyang matatalo si Sara. Kaya pinag-BP na lang niya kay BBM noon. Kung sa palagay niyo, pag si Leni ba ang naging presidente, mas gaganda ba ang Pilipinas? Siyempre naman. Hindi rin ba sila sasabotahin ng mga Duterte? Kahit kailan hindi magbabago ang Pilipinas, kahit sino pa ang maging presidente. Hanggat nakaupo pa ang mga sa gobyerno, ang mga Duterte at mga conspiracies nila. First, we have to know how to discipline ourselves. Diyan mag-i-start ang pagbabago. Hindi ako kakamping pero wala akong masamang sinasabi sa kanila. I voted Bam and Kiko because I believe that they can help in the administration. Diba? Ako kakamping talaga ako na. Kasi sa track record, si BP Leni walang dynasty. Hindi nagnanakaw. Kompleto, wala namang Kaya doon lang ako lumagay. Anak. Yung mga kasamaan ko nga sa Talino Warriors, lahat na kay Bongbong. Ako lang hindi nila nakuha. Siguro, kumikita sila ng malaki kay Bongbong, may ako hindi talaga. Pero, ulit-ulit kami ni Kapersi. Kung kay Duterte, kay Bongbong naman kami, putik yan. 3J Show po. Sir Rox, sa press briefing kanina, obserba ko si Topacio, katabi si Tebes. May daga sa dibdib. Akalain ba nilang mangyayari ito? Kaya di sila prepared. Nanood din pala to. 3J Show ulit to. Sir Rox, di ba sabi ko naman sa'yo, pag si Lord ang kumilos, walang imposible. Alam ko yan. Kita mo naman, sino bang mag-aakala na ipapadeport ng Timor-Leste si Tebes? Ang ganda ng buhay niya sa Timor-Leste. Dami siyang mga opisyalis na bayaran niya. Ang abogado niya talaga namang primera klase, pero gumawa si Lord ng paraan. At ayan na nga. Kaya magtiwala lang din tayo sa trial ni Sara Jean Potpot. Kapag si Lord ang kumilos, kahit pa mga Duterte ang mga senador, hindi yan makakahadlang kay Lord. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa at huwag nating sabihing acquitted na agad si Sara. Wala pa nga trial, bumigay na tayo. Di tama yon. Kahit against all odds, basta magtiwala tayo sa Diyos, mananalo ang mabuti kesa sa kasamaan. Sana nga magdilang anghel ka, my friend. Sana nga. Ang problema, pagdating ng butuhan, tignan mo, sa Davao, landslide, lahat ng masasama. Matibay ang mga demonyo, di ba? VJ Show pala to. Sir Rox, kayang-kaya ni Bato, Bongo, Harry Roque. Naku, umiikot na mga pityan sa kaba. Baka sila na ang susunod, lalo na si General Torre ng PNP. Wala pong patawad si General Torre. Sana nga, friend. Marilo Pabianak, shout out Amen. Another high profile na napauwi dahil ayaw harapin ang kinasangkutan niyang krimen. Sa totoo lang, daming i-resolve na crime ng administrasyon na ginawa ng past administration. Thanks God. Malaking tulong talaga ang paghirang ni PNP Chief Nicolas Torre III, superhero para sa ating bansa. Good day po tayo sa mga ka-warriors. Next in line, Roque. Nawa din maaresto na si Bantag. God bless as always. God bless Marilo Castro. Jan Dimango, my friend, shout out. Jeff Ramos nak, shout out. Mission accomplished mga boss, hanggang bukas po muli. Naririnig nyo, umuulan, malamig na naman ang tulog ko ngayong gabi. Ay, naku Lord. Salamat.
Basta yun, tibay lang po ng panampalataya sa Diyos para at yun, mag-ingat po tayo sa mga demonyong nagkalat dito sa lupa. Napaka-importante po ng tibay ng pananampalataya sa Panginoon upang hindi po tayo mapasok ng mga espiritu ng mga demonyong nangamatay na nandito sa lupa at naghahanap ng mga taong mahihina ang pananampalataya sa Diyos at napapasok ng kanya. Ha? God bless. Good night.